Gandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating pagpupulong. Pangungunahan po tayo sa opening prayer. Walang iba si Pastor Neil. Sige po, tayo po yumuko at pumikit. O Diyos Ama, maraming salamat po sa hapong ito. Nais po namin pag-usapan ang iyong kadakilaan, ang iyong kaharian, Panginoon, kung paano pa ito, Lord God, mamutawi sa aming mga buhay, Panginoon, paano pa, O Lord God, lumaganap ang iyong kaharian dito po sa kawit, O Lord God. Lord, gamitin niyo po kami, maging daan po kami ng mga pagpapala niyo, Panginoon, sa aming pong meeting sa hapong ito, Panginoon. Kayo po ang kumpas ng buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay? So, alam niyo naman ang agenda, di ba? Pinadala ko. Alam niyo, ano bang agenda? Planning. Budgeting. Budgeting. Amen. Planning and budgeting. Kala ko kasi hindi nabasa eh. Okay. So, planning and budgeting. Bakit po? Ito ang aking pinalakay. Inyo pong mapapansin, simula sa umpisa, 2022, nagplano na po kami. September to December, October, November, December. Ang plano po namin noon, bumili ng yung alcohol, dahil COVID noon, may COVID, pulpito, bumili, na nagkakahalagang hinihingi natin ay 30,000 ang hinihingi namin sa tatlong buwan, October, November, December. Ang ibinigay po ni Lord, ayon sa record nandito, hindi ko nahalungkatin. Ang ibinigay ni Lord is 50,000. So, humingi kami ng 30, ang ibinigay 50. Di ba? Masaya. Ngayon, nagplano na naman kami ng another 2023. Madaling makapagplano. Alam niyo kung bakit? Di ba magkano ang pumasok sa tatlong buwan? 50,000. I-times 4 mo. Magkano? 200. Yes, 200,000. Kasi mayroon ng precedence eh. Yun ang ako, nakatingin ako sa katotohanan. Hindi ako yung extreme na hihingi ka agad ng 1,000,000 na saan, ano ang basihan natin? May basihan ako. Kaya humingi ako ng 30,000, binigay 50. So, kaya pala ang 50. I-times 4 mo, kasi 3 months yan. Times 4 mo ang 50 is 200,000. Nandito po rin, mamaya, babasahin ko sa inyo, nandito rin. Ang hiningi namin, 250,000. Kasi ang ibig sabihin, mayroon na tayong 200 na sigurado, dagdag tayo ng 50. Magkano ang ibinigay po ni Lord? Nasa record, nandito rin po. 300,000 ang ibinigay. No. So, ngayon, bakit ako mahilig sa planning and budgeting? Kasi para maiwasan ko ang jealousy. Ha? Alam nyo na, ay magsisilos ako, bakit ako ganyan? Wala. Siya mayroon. Nakukuha niyo ba ang point? Kasi ang sa akin, gusto ko pantay-pantay. No? Ayaw ko may nalalamangan. No? Bilang ako ang itinalaga ni Lord na pamahalaan ang iglesia ito. Nakukuha niyo ba? Okay. So, hanapin ko yung planning and budgeting. Nakatingnan nyo, naka-record na. Pag may hahanapin. Planning May and printing po budgeting. kayo, Pas? Ha? May printing kayo? Ay, ano daw? Printing. Hindi. Nagpapaprint lang. Nagpapaprint ko. Kaya makikita mo dyan, Xerox printing. Na yung mga gastos kami. Diba? No? Nasaan na yung ito. Kanina, handang-handa na yung planning and budgeting. Ito. Kung inyong nakikita, for the year 2023, ito. 250 target goal. No? Nakikita na.
250 target goal. Ngayon, para maiwasan ang jealous, itong 250, saan gagastusin? Nakukuha niyo ba? Itong 250, nakikita nyo, sabi rito sa pinagtibay ng planning and budgeting, water dispenser, 6,000. Ay, sabi nila yan. Tapos projector, wala po tayong nabiling projector dahil masyadong mahal, 180,000. Bumili na lang kami ng TV. Dito sa planning and budgeting, walang TV. Pero, kapalit ng projector. Dahil ang projector, 20,000 ang naplano. Budget na iniingi. Tapos sa chair, 60 pieces ang bibili natin. Nakabili lang tayo ng 30 pieces. 20 pieces. Nakabili lang tayo 20. Katapos Christmas party, nakalagay 30,000, no? Extension, 10,000. Katapos electric fan, nakabili tayo ng 2, 4, 6 lahat. Ito, 12,000. Ito, hindi pa to ang kwan. Ibig ko sabihin, nagkukuhan lang ako na, halimbawa itong electric fan, 6 na piraso, 12,000, di estimate lang na yun ang ibig ko sabihin. Estimate pa lang to. Ito, mayroon yan dito, yung mga nabili, nandito na. So, plywood, 6 na piraso, 6,000 yung nakalagay doon sa harapan. Plywood. Yearly outing, 40,000. No? So, halimbawa, di naglagay tayo, pinagtibay, nagkaisa tayo. O sa, sa September, outing tayo. Ilalagay natin ngayon yan. Sa plano natin yan. Magkano ang gastusin. Itong hiningi namin, 40,000. Pero ang nagastos namin ay 29,000 yan. May lechon pa yan. Na ang bili ko ng lechon is 15,000. 50 kilos noong 2023. Hindi ko pa kasi siya kilala noon. Siguro kung sa kakilala ko sa kanya, baka ibigay lang sa atin ng 13,000. 2023 pa po ito ha. At siya, bumili kami sa kanya na ang mura 10,000. Ang ganda, laki-laki. Diba? Anong okasyon yun? Pasko ba? Kung nakapusan nyo na. Oh, Litson. Siya, binili natin sa kanya 10,000. Okay. So, maiiwasan natin ang jealousy kasi tayo ngayon magplaplano na magkano ang gusto nyo pumasok. Meron pa tayo, ano ngayon? April, May, June, siyam na buwan pa. Nakaisang quarter na, January, February, March. So, siyam na buwan pa. Plaplanuhin natin yan, siyam na buwan kung magkano ang hihingin natin kay Lord. Ngayon, pag humingi tayo, dapat may budgeting. Halimbawa, humingi tayo, ang ating karanasan, nakaka 13,000 lang tayo. Average per month. Sino may mag-multiply? 13,000 times 9. Nakuha ba? 13,000 117,000 po. Oh, may papasok pa sa atin ng 117,000 sa siyam na buwan. Pero, dahil hihingin na tayo kay Lord, gawin natin 150. Nakukuha niyo ba? Para ibigay ni Lord, mas more than. Kasi ang ipinakikita ko rito, ang realidad, 117,000 lang. Realidad niya, realistic. Hindi po kasi ako yung sobrang extreme. Kasi marami po kasing pastor na masyadong extreme na ang realidad, 117,000, humihingi ng 500,000. Saan kukunin? Saan kukunin? Bagamat ang Diyos, walang imposible. Walang imposible sa totoo lang. In the beginning, alam ni Ate Rene, ang hinihingi kong church, lot in building,
Magkano Ate Leni? Kung natatandaan mo. In 5 years. Nasa kasaysayan yun. Humihingi kami ng 30 million in 5 years. Naka 3 years na tayo, 2 taon na lang. Pero nobody knows, sa Diyos walang imposible. Malay mo. Kaya nga, di ba, sabi, kung humingi ka kay Lord, hingiin mo na lahat-lahat. O kaya, may ako ng building, hindi ako ng lot na worth 30 million. Naka-record po yan. Ang Diyos, pag naka-record, hindi yan natutulog. Ang Diyos, kaya nga ito may planning and budgeting tayo, hindi yan natutulog. So, yung 117,000, magkano ang gusto niyong tingin natin? Realistic. Ha? 300. Maganda yun. Kaya lang, saan ko kunin? Yan ang tanong. Saan ko kunin? Siyempre kay Lord. Pero ang sinasabi ko, huwag tayong masyadong extreme. Ang extreme kasi, yung sobra, hindi na rin tama. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example ng extreme. Kapatid, may sakit ka. Ay, huwag ka na magpagamot, ipag-pray kita. Paghagalingin ka ni Lord. Noong panahon talaga nangyayari yan. Kaya lang, ngayon, pag ginawa mo yan, naglagay ang Diyos ng doktor, naglagay ang Diyos ng hospital para kung may mangyari sa'yo, doon, ganun kabuti ang Diyos. Huwag yung sobrang extreme. Hindi, naranasan ko po yan, pamilya namin. Sa Pasong Tamo kami, year 2000. Ang sabi sa amin ng pastor, huwag ka nang magpagamot. Dahil pag nagpagamot ka, natukso ka ng dyablo. Pag bumili ka ng gamot, natukso ka ng dyablo. Ang example niya, maganda ganito. Ang bahay, sino ang gumawa? Karpintero. Example niya yan. Ang karpintero, gumagawa ng bahay. Pag nasira ang bahay, sige dyan. Pag nasira ang bahay, sino ang tatawagin? Yes! Ang sasakyan nasira, ang motor, pastor din. Sino ang tatawagin? Mekaniko. Ikaw tao, nasira ka, sino ang tatawagin? Ayaw niya nga eh. Yun, kasi si Lord ang gumawa sa'yo. Pinariho doon sa sasakyan, sa bahay. Siya ang tatawagin mo. Ang Diyos po, naglagay sa ng doktor, galing. Ang knowledge, wisdom ng doktor ay sa kanya galing. Pag binagaling ka ng doktor, hindi doktor nagpagaling sa'yo. Sino? Si Lord. Bakit si Lord? Kasi yung knowledge, wisdom nitong pastor, doktor, galing kay Lord. So ang credit, kay Lord. Bigyan ko kayo ng example. Mayroon pa. May bagyong darating. Di ba uso ngayon ang baha? Inutusan ng barangay. Lumikas na kayo. Yung isang tao nasa building, nasa ground floor. Dumating ang barangay, likas na po kayo. Hindi, may Diyos ako. Bumaha. Punta siya sa second floor. Pumunta na naman yung mga barangay. May Diyos ako, hindi ako pababayaan. Pumunta, nandoon na sa fourth floor, di malakas na. Dumating ang barangay, nakamotor, lansya, bangka. Dito na po kayo. Sakay na kayo. Ano ang sabi na naman? May Diyos ako, hindi ako pababayaan. Pagdating sa top floor, sa pinaka-taas, nagpadala ang Diyos ng helicopter. Sakay na po dito. Hindi ako pababayaan ng Diyos, hindi sumakay. Lumubog, patay siya. Pagdating niya sa taas, sabi niya sa Diyos, sabi mo, hindi mo ako pababayaan. Anong hindi? Hindi kita pinabayaan. Pumunta na ang barangay, pumunta na ang bangka, pumunta na helicopter, ayaw mong sumakay. Extreme. Sobrang extreme. Ang Diyos ganun. No, nakukuha nyo. Kaya ako sa extreme, sobrang extreme. Huwag po kayong maniwala. Pero ako, biktima na noon. Yung anak ko, nagkasakit. Talagang pinatungan ko. Bumaling naman. Kaya lang, 8 days. Bumaling. Bakit? Ba't siya gumaling?
mayroon siyang immune system eh. Pag may immune system tayo, lumakas ang immune system, gagaling yan. Pero ang sabi nung nagtuturo sa akin, kung sinabayan mo ng gamot, 2 days lang yan, 3 days magaling na yan. Kasi yung gamot, palalakasin ang immune system. Palalakasin yan. Pag lumakas yan, talbog ang mga sakit. Nakukuha niyo ba? So, hindi rin tama po yun. Na, bagamat, noong panahon, maraming pinagaling. Hindi ko yan kinukuha. Kaya lang, may kasabihan nga sa Amerika noong panahon. Pag ang anak mo nagkasakit, hindi mo dinala sa doktor, nalaman at namatay, mananagot ang magulang. Kasi may doktor eh. Nilagay yan. Nakukuha niyo ba po yun? Okay, so, tayo, magplaplano, hindi extreme. Madaling sabihin. Madali nating sundin siya. 300,000. Hindi masama. Kaya lang, saan natin ibabudget yun? Pero hindi masama po yun, ha? Dahil maganda ang kanyang layunin. So, kaya may planning and budgeting tayo. Saan natin gagastusin? Yun doon muna sa maliit. 117,000, at least gawin natin 150. Dahil tulad nung kanina, ito, 250,000 ang ibinigay, 300,000. Tuma ba? Dahil naka-record po yan. Ito, nandito lahat yung pumapasok. Kaya hindi ako nagsisinungaling. Natutuhanan. Kaya mahilig ako mag-record. Okay. So, para maiwasan natin ano ang gusto ninyong pagkagastusan na. Diretsa na tayo. Katulad nito, bigyan ko ng example. Organ, nakabili kami, 5,000. Lapel, nakabili kami. Tarpaulin, nakabili kami. Cable na SNR, yung ganito, 4 lang, 6 nakalagay, 4 lang nabili na kaya. So ngayon, planning and budgeting tayo. Bibigyan ko kayo ng example sa budget sa worship team. Magkano ang gusto nyong i-budget sa worship team? Sino nasa worship team? Magsalita. Sino ba nasa worship team? Si ano? Ano ba kami? Ano? Magkano? Siguro nasa kaya batas, number. Bibigyan natin lang ito. Tsaka yung dito. Matawag lang pas. Yung dito. Lahat ng gusto nyong bilhin sa worship team, isama nyo. Ilagay yan. Yan ang planning and budgeting. Kulang naman po ako. Ah, Kukulang lang din yung number. hindi. Sasalain pa yan. Kaya nga, finance ka. Kukunin kita. Finance kayo, 4 kayong magpipinance. Hindi ikaw ang magbabayad. Ang trabaho ng finance committee, pag-aralan mo yung papasok, pag-aralan mo kung paano nyo kukunin. Halimbawa, nagsabi siya, gusto natin 150. Ang finance committee, pag-aaralan nyo, saan natin ang kukunin itong kuwan na 250? Kukumpitin mo, may tithes, may lab operate. Kaya lang, sorry ha, sasabihin ko sa inyo, ang palakad namin sa simulat sa po, bagamat ako'y naniniwala sa tithes, dahil para kay Lord yan. Maganda yung mga sinabi mo kanina sa tithes. Tama yun, hindi kita kinokontra doon. Pero, ay, lahat kasi tayo may wisdom. Mayroon tayong revelation na nagmula sa Diyos. Yes. So, depende Yung sa revelation ano. sa akin nang itayo namin to, alam siya ang witness. Alam, pati si Mel, kasi kami ang nag-umpisa rito, si Ate Mel. Alam na alam niya na ang hinihingi ko lang, love offering. Nakuha niyo? Love offering. Ngayon, kung gusto niyo mag-tithes, narinig kita kanina, hindi ko kayo pipigilan. Pero kailanman, hindi ko po itinuro. Ikaw ang witness, Ate Lenny. Love offering lang. Wala tayong pledges, wala tayong para sa pastor, wala tayong para sa pagawain na hinihingi. Wala lahat. Love offering lang. Yun ang revelation sa akin. Pero hindi ko pinagbabawalan. Ang gusto, mag-tithes. Sino gusto mag-tithes? Okay. Bigay kayo. Wala lang kayong makikita rito. Ito ang katibayan. Walang tithes dito. Love offering lang. Panay lang open. Papasok sa love offering.
Kasi minsan nga may pastor na kinuha kami. Gusto ilista pa yung pangalan. Alam mo, ito nagbigay 1,000, ito nagbigay 500, ito na. Ililista pa ang pangalan at ilalagay pa sa bulletin Hindi board. na. Diba? Hinarang ko yun. May masasaktan din. Confidence po kasi, confidential. Kami po kasi, honestly, naglilista po kami, pero ang nakakalam tatlo lang. Pastor, General Secretary. Kaso hindi ganun ang gusto eh. Hindi yun nga, depende po. Tama yun, sinabi mo. Depende Kayo lang po. nakakaalam. Oo po. Ang gusto niya ipaste. Offending po kasi Oh, bakit yun. nagbigay po ng 10 piso lang. Hindi ko po yung pinayagan. Dahil ayaw kong may Kasi nauupin. respetuhan po kasi. Nakuha Kaya niyo? nga, confidential ang nakakaalam si Lord na lang. Kaya nga confidential ang finance. Kaya lang, sige po. Sa amin po sa church na kasama As ako. life. Before pa no. Sa amin nga po, confidential. Pero pag humingi Pag tinanong. yung member, parang acknowledgement. Kasi sa ano naman tayo, registered tayo sa SEC. Meron naman yung mga BIR. Tama po. Pag humingi, binibigyan po namin. Pero hindi para sa lahat yun. Yung mga humingi. Kasi ako, naniwala nga ako na talagang no choice tayo kundi paangat. I mean, yun talaga dapat natin. Tama po. Tama. Hindi kita kinukontra. Tama. Kaya lang, ito ang side effect. Pag ginawa kong secret, huwag na tayo magplano. Kasi ang plano, tulad nito, ang hinihingi ko, 250,000. Dapat nalalaman ng mga membro kasi kayo ang magbibigay. No, bagamat ang Diyos ang nagbibigay, pero kayo ang gagamitin. So, walang plano, gagawin natin yung gusto nyo. Walang plano. Ang confidential po kasi Sabi lang sa tithes. Opo, yung tax. Yung pong mga planning ko, dapat Okay. yan alam po yan ang Oo, confidential. kasi Kailangan po yung black and white. Kagaya po ng ganyan yung sinasabi. pinapaskil ko po. Biblical po yan. Hmm. Black and white po tayo kasi Mm. para hindi po tayo mabutasan ng kawan, hindi rin sila gamitin. Ang what I mean po na is, yung confidential is, yung sino yung mga titers, yung mga pangalan nila, yun po yung confidential. Magkano binigay nila sa church. Kasi minsan po, mayroon pong nagpe-pledge talaga na, pag ito 50,000 para sa ganito, sa music lang, bawa gano'n. Yun po, kino-confidential yun. Sinasabi lang na meron pong nag-seed sa music. Tapos pag may humingi nga po ng mga yung kagaya ng sinabi niya, humingi po ng mga Management. yun. Ganito. Tsaka lang po namin binibigay. Pag humingi ng ganito, ito yung pumasok, ito yung Tsaka yung mga nakapost po kasi sa bulletin board, general, halimbawa, LG ng pastor, LG ng worker. Sino ba yung mga worker? Hindi po namin iniisa yun. General po yun. Kung magtanong sila, tsaka lang po namin sila sa Pero sa planning and budgeting, General po. sa planning and budgeting, nakaplano dapat yun, nakalista yun. Kasi, pati sila, hindi magtataka. No, bigyan ko kayo ng example. Bakit nagtaka kayong dalawa na yung dalawa lang ang mayroon? Fair. It's unfair. Diba? Nakukuha niyo ba ibig ko sabihin? Nung ako, pero si Pastor Dan, mabait. Wala akong masabi. Ang daming tulong na naitulong sa atin. Sa totoo lang. Kaya lang, pag hindi ka gifted to manage, medyo madidis ka rin. Kaya inagapang ko. Kasi, unfair naman na si Elijah lang at si Shea ang tumatanggap. Ito ang kategorya. Nandito. Wala. Nung ako, mayroon kang 1.5, mayroon kang 1.5, mayroon 1.5 si Shea, mayroon 1.5 si Elijah, mayroon 1,000 si Jeremiah. So, walang unfair. Nandoon lahat. Kaya lang, walang matitira. Pera! 50,000 ang utang sa akin. Personal. Pera ko yun. Pakikita nyo, nandito na nakalagay dito. Deposit ng 50,000. Pera ko yun. Saan kayo makakita ng pastor? Sa simula, wala akong sweldo.
2022, 2023, 2024. Wala akong sweldo. Si Jeff may sweldo, ako wala. Kinuha ko lang siya. Ano pang ginawa nung pastor ginawa ko assistant? Siniraan ako ng siniraan. Yan ang witness. Diba? Basta kami sa umpisa, kami lang, tatlo lang kami eh, si Pastor, ako at saka si Christy. Eh, nung bandang huli, ginagamit yung anak ni Christy. Merong mga, wala Sa sa akin Bible na to na eh. sinabi yung anak niya, si Joshua. Sinikreto niya, wala. Kaya ako na yung 11 family sila. Pumunta sa ibang... 12 po, 12 sila. 12 sila. Ginano sa ibang church. Eh, di masakit para sa amin yun. Hindi kay Pastor, kahit ako nasaktan ako. Eh, di, talagang pagka ang lingkod ng Diyos ay tapat at mabuti, sinisiraan mo ang ginawa ng ano. Meron pang isa, na nung dumating si Pastor Dan, dapat daw siya ang nag-preach. Eh, ipinasok ka ni Pastor yun. Pastor Dan, eh, hindi naman siya talagang pastor. Ginagamit lang siya ni Pastor para, pero may sweldo yun. Anong ginawa niya? Umalis, siniraan ng siniraan to. Pati yung iba naming miyembro. Sino pastor doon. Dan? Hindi si Pastor Dan Ah, yun. ibang Dan. Iba-ibang Pastor Don. Don, oh. Kasi may pastor doon kaming nauna, may pastor dan na bumalik. Pareho. Yung lahat, naku, mahirap magkwento sa inyo. Yung lahat ng nanira kay Pastor, Pero, naging miserable ang buhay. Napakalaki ng ay, mga- ate, wag na. Back Wag na to- po yan. Baka maraming matakot. Kaya, yung pagka na ano yun, na Hindi, huwag kayong maninira, biblical po yun. huwag kayong maninira. Touch not yan, Umalis may kayo, kadwan. Pero, umalis so, kayo. dito muna tayo, focus muna tayo. Salamat, Ate Lini. Dahil alam ko ikaw talaga ang witness eh. Dahil simulat sa pool kasama ko siya. At itinayo itong iglesia ito, hindi ako. Hindi ako may gusto nito. Nandiyan si Ate Mel. Hindi ko talaga gusto. Sino ang may gusto? Si Ate Lini. Pero si Ate Lini, ang nagtayo nito, saka si Ate Mel, saka si Christy, utos ng Diyos. Galing sa Diyos. Eh, wala na. So, nung maramdaman ko na talagang gusto nila, unang araw namin, 32 kami. Si Kibuloy, 15 lang nag-umpisa. Pero ang dami ng pera ni Kibuloy ngayon. Sa 15 membro. At ilan na daw, sabi niya. Yabang lang naman yun eh. 8 million daw sila, 7, hindi. Hindi ako maniwala. Marunong ako mag-compute. Ang simbahan niya, 75,000 capacity. Apat na ang service, 75, 150, 300 lang, 1,000. 1,000 lang naman yan. Ba't siya sasabihin 7 million? Para wag lang siyang idemanda. Pero bilyonaryo yun. Okay, iwanan natin yan. Ipinakikita ko lang ha, na talaga ang Diyos ay pag nasa tama, lahat tayo pagpapalayo. Hindi tayo nakatingin sa blessing. Tama yung mga sinabi niya kanina. Huwag natin titingnan ang pera. Tama yung, kaya tayo narito, mahal natin si Lord. Diba? Yun lang naman ang mahalaga. Mahal natin si Lord. Patapos, tayo rito, pagtulong-tulungan natin. Planning and budgeting. No? Okay. So, mas maganda yan. Ano po ang gusto ninyo sa budget? Yung fair and square. Budget sa musikero, budget sa, halimbawa, gusto nila ng, example lang naman, uniform, lagay mo dyan. Magkano ang uniform? Pagpalagay 1,008, ilan kayo? Siyam. Di 9,000 na yan. Ilagay nyo yan dyan. Uniform. Hihingiin natin yan kay Lord. Nakukuha ba? Ano pa ang kailangan nyo? Instrumento, kung kulang. Dagdagan nyo. Budget ninyo. Halimbawa, gusto nyo may kape. Ilagay natin ito. Dati naman may kape tayo. Kuhan kami sa kape, crackers, no? Pero napansin lang ni Ate Lini. At yung iba pa, yung binubulsa. Kaya pinatigil namin. Kita ko eh. Pinatigil namin. Pero hindi ko sinasaway. Hindi ko sinasaway. Oo. Eh, Nagsasalita. lagay sa bag. Ang budget namin dyan noon, 25,000 sa merienda. Hiningi namin yan. Hingiin natin ngayon. Dahil hindi naman tama na walang merienda. Nakakapit ako. Kaya, di ba? Kaya ka bumili ng kape. Pero, kung tutuusin,
Dahil walang order sa iyo. Kung tutusin, bawal yun. Wala sa plano yun. Kaya lang, bara-bara ang nangyari kasi ngayon, wala tayong plano, bara-bara. Nakukuha, ayaw ko po ng bara-bara. Kasi pag bara-bara, ibig sabihin wala sa plano, gusto mo magpapili ng ganito, bilhin. Magkakaroon ng yellow sea. Kakaroon ng sila. Tulad ngayon, ang mga bata, may budget yan noon, binibigyan namin, makikita nyo rito dito kung magkano nagagastos. Diba? Humingi ang bata. Sa 2 linggo, 300. Sa 2 linggo. Una, 150, sumunod 152. Diba? Sa record nyo yan eh. Yung binigay ko sa 52. Di 300 sa 2. So kung 4 na linggo, 600. So, babadgetan natin yan. 6 times 12. 600 times 12. Ilagay natin yan sa plano, sa kapit. Pero okay na ba sa inyo yung 150? O gusto nyo dagdagan? Para sa ano yan sa mga bata? Sa mga bata. Mayroon na, yun sa record eh. Nakita ko sa record. Okay na yun kasi wala pa tayong masyado. Oh, pupunta nga. Pero, ayun sa record, ito. Oh. Kaya hindi nagsisinungaling ang record eh. Pirmado yan ni Ate Lalili. 7-2. Ang kids, ang nagastos 302. 2 linggo lang po yan. Kung 4, 600. Magkano po sa isang buwan? Sa 7-2 po. 7,000? 200. 7,200. Oh, malaki din. Parang yun. Sa isang taon po to. Oo, sa isang taon. So, di gawin na natin 8,000. 3,000 budget. Kasi depende yan. Pag maraming tao, maraming pa. Children. So, nakukuha nyo na ngayon ang ibig sabihin ng planning and budgeting. Kasi itong mga pinagkagastusan na ito, tulad ditong retainer's fee. Ang retainer's fee po ay 2,005. Nung si Pastor Dan ang kukuha, kasi wala akong kaalam-alam, ang napili niya 3,000, di ba? 3,000 accountant. Kaya lang, naghanap din ako. Nakakita ako ng accountant, 2,500. Kaya sabi ko kay Pastor Dan, 2,500 po ang nakuha ko, nakita ko. Sabi ni Pastor Dan, okay, wala yun eh. Kaya lang, kinausap na naman ako ngayon ni Pastor Dan na itigil na natin itong 2,500. Ngayon, pag tinigil natin to, dahil, of course, walang gastos. 2,500 monthly po yan. Aabot po yan ng 30,000 Isang taon. a year. Kaya lang, pag hindi na tayo nagbayad, payag ba kayo, koloron tayo? Glory tayo. Hindi po, may suggestion ba kung medyo parang... Ayan, sige po. Pausapan natin yan. Ano ang Medyo suggestion? pamilyar ako. Kasi, kaya po nagbabayad ng 2,500 para gagawa po ng report sa SED. Tama po ba? Book. Yung book. Oo, yung book. Ngayon, si Ate Jem po kasi, meron din po siyang parang... Hindi lang daw niya alam kung same daw po yung procedure. Kasi kung same daw ang procedure ng church, tsaka yung ano, siya na lang daw ang gagawa, di medyo libre pa nga naman. So, pero gagawan pa rin po yan ng ang church. Kaya nga lang, yung gagawa na lang ang hinahanap. Yun po yung sinabi ko ni Pastor Magkano ang Dan. ibabayad sa akin? Ni Pastor Dan, hindi nga po, hindi ko nga, pag si Jem po kasi, okay, wala si Jem, ayaw ko magsalita. Siguro LG na lang yan. Hindi naggalito pa. Kung libre, walang problema. Kaya lang, Opo. dapat lisensyado siya. Accountant, certified accountant siya. Kasi kailangan ng pirma. Oo, certified. Kasi itong kinuha ko, siya talaga certified. Wala. At actually, hindi akin yan. Ang kinuha ni Pastor Dan, 3,000. Kaya lang, naghanap din ako, 2,500. Pumayag si Pastor Dan, 2,500. O ngayon, kung balak natin, hindi na tayo kukuha niya, pag naging kulurong tayo, sorry na lang kayo, iiwan mo na kayo. Dahil ako, ayaw ko ng illegal. Gusto ko lagi legal. Kilord tayo. Tapos, naghihinayang tayo sa pera. At ang magbibigay niyan, si Lord. Yung 2,500. Sino ba magbibigay niyan? At kayo ang gagamitin ni Lord. Pagpapalain ka, pagpapalain ka.
Pagpapalaki kita. Kaya yung love offering, yun ang buo nito. Huwag tayong tumingin sa nakatipid. Tama na magtipid. Pero kung puluro, ayaw ko. Dahil kawawa ako. Iyan lang, pag hindi yan nabayaran, may penalty yan. Pag yung, di ba, ikaw yung sinasabi mo, wala naman babayaran sa BIR. Kaya lang, pag hindi ka na doon nagre-report, ako ang malilintikan. May penalty po yun. Araw-araw pa nga ang alam ko ang penalty. Nakuha ba natin? Okay, so tuloy tayo. Tsaka na natin yan pag-usapan. Kasi mayroon pa akong tatlo na 2.5. Pang-apat yung nabasa mo yung kahapon na pinadala ng accounting. Humihingi na naman ng 2.5 para sa pag ipapasok niya na sa BIR. Bayad na yun. Kasi siya yung gumawa. So apat pa ibibigay natin kasi nakapirma po ako sa kontrata. Ang contract, pag hindi ko yan binayaran, ako na naman ang sasabi. Nakuha niyo ba? Hindi yan biro-biro kontrata yan. Na 1 year siyang babayaran. Ngayon, after 1 year, pwede na kayo yung sinasabi mo. Hanapin niyo yun. Dahil kung mayroong magandang loob na lisensyado na hindi tayo sisingilin, doon tayo. Nakuha niyo ba ang point? Kaya lang, sino kaya yun? Sino kaya yun na hindi magpapabayad? Yung trabaho nila yan. Pagtanongin ko ba sa Ayun, sige. Kung mayroon talagang magmamalasakit. nagre-report din po ako. Quarterly. Tama po yan. Kaya tayo nandito. Meron po akong may gumagawa sa mga. Pagtanongin ko lang. Kaya tayo nandito, magtulungan tayo sa ikalalago ng Iglesia ng Panginoon. Ako pa, di ba? Magtulungan tayo. Yung friend ko po na taga sila, yung mga kabataan nila, talagang tinirinan niya na ikaw, gusto mo teacher ka? Hanggang sa lumaking teacher talaga. Ikaw lawyer? Ngayon, yun yung tumutulong ngayon sa simbahan. Yung mga ganong mga ganito mo. Na-train mo. Yung isa nga po SK chairman. Sa community nila. Sa gusto ng artista. Okay na. So, magplano na tayo. Payag na kayo. Pasensya na ha. Dahil ang planning and budgeting, pag kami noong gumawa, overnight sa Tagaytay. Hindi kasi basta-basta yan. Overnight kami sa Tagaytay. Ito tayo, kakaunti lang naman. Kakaunti lang naman ang hihingi natin. Nasana yun. Itong file kong ito, isang karton. Kasi halimbawa tulad nito, ilan tayo? Tig-iisa kayong kopya, binibigyan ko ng gano'n. Tig-iisa. Kasi mahirap yung wala kayong kopya. Kaya lang, yung mga nabigyan ko na, umalis na. Umalis na. Hindi pa tinabag. Okay. Hanapin ko ulit yung file. Yung ating planning and budgeting. Okay. Diba na example ko dito, Ate Leni. Unang-una mong hiningi water dispenser. Halaga 6,000. Mayroon na tayo. Projector TV, mayroon na tayo. Chairs, mayroon na tayo. Christmas party. Magkano ang gusto nyo magastos natin sa Christmas party? Kano kung basos na po dati? Noon, 30,000. Kasi galanti kami noon. Marami kami pera noon. 300,000 ba naman? Galante pala kayo ni Saint Esgaban. Alam nyo, sa totoo lang, ikikwento ko sa inyo. 160,000 sa lahat ng membro. Kaya naging 300. Sa baka sabihin nyo, mayabang ako. Kaya naging 300. Ang 140,000 akin. Wala na yung sweldo. Nagtatides pa ako ng monthly 10,000. Nakukuha niyo? Katibayan. Sa atin. Ano po yun? Pagkatapos, kaya ngayon,
160,000 na lang, no? Kasi 13,000 times 12 is 164,000. Kasi yung 140,000, hindi na ako nagbibigay sa church. Bakit hindi na ako nagbibigay sa church? Sagot. Bakit hindi na ako nagbibigay sa church ng 10,000 monthly? Dahil may paluwal kayo. Hmm? Ito ang katibayan. Last year, February, nasa Media House Express ako. Ang Media House Express, 10,000 ang binabayaran ko. Hindi ko kinukuha sa kanila. Ayan si Ate Lena. Ano ba yun? Kuha na ko. Ano ang tawag dyan? Yung nagsasalita? Ha? Mayroon broadcaster. Program. Broadcaster po ako. Yung pinapadala ko sa inyo, Media House Express. Ngayon, magbabayad pa May po. bayad doon. Kasi wala namang libre. May aircon yan. Ito po ang magpapatunay ang resibong binabayaran. Yung 10,000 na dito po inuhuli, dito na po inuhuli. May transportation pa po, may pagkain pa po. Yan, ang katibayan. Weekly po yan. Weekly, monthly. Monthly. Kaya yung monthly kong ibinibigay dito, napunta sa Media House. Nagpaalam ako sa kanya. Personal ko yun. Wala kayong magagawa doon. At ito, utos sa akin ni Lord, dahil sa broadcasting, marami rin po nakakakilala. At ang nanonood po, umaabot po na ngayon ng 400 views. Linggo-linggo. Nagsasalita ako. So may tumanggap doon. Kay Lord yan. Nakukuha niyo ba? Ako ay instrumento lang na sinusunod ko siya. Kaya lumiit po tayo. Dati nakaabot tayo ng 300,000. Ngayon 160,000. Dahil hindi na ako At dati hindi ako nagsusweldo. Pinausap ko siya. Dahil pinagtibay ng Board of Trustees si Pastor Dan sa Tasya. Lahat si Edgar, si Dado, nabigyan ako ng sweldo effective noong July. 20%. Kaya ilalagay natin yan. Ilalagay natin yan sa planning and budgeting. Babadgetan natin dito. Babadgetan kami namin. Ilalagay ko yan. Magkano. Kaya kayo, kumuha ako ng finance. Pag kami na ang babadgetan mong 3, aalis kayo. Kayong 5 ang magbabudget sa amin kung magkano ang gusto nyo ibigay sa amin. Nakukuha ba? Ganun po. Kasi kung kami ang maglalagay sa sarili namin, hindi tama. Hindi tama. Kaya may finance. Ikaw ang bigyan. Pag kami ang bibigyan, ikaw ang masusunod. Ikaw ang chairman. Pag ikaw naman ang bibigyan ng plano, ng budget, kami naman ang mag-uusap-usap para kung magkano bibigay namin sa iyo budget. Nakukuha ko ba? So, malaki yan. Sige. Nakapanlap po. Ha? Nakapanlap. Ano lang po, no? Meron din po kasi ako, produce po ako ng mga songs. So, yung digital na sinasabi niya dito, siguro po, kasi medyo malaki-laki nito. Siguro po, kung pwede tayo mag-budget sa worship team lang ng gamit na kayang gawin yung ginagawa niya. Instead na magbabayad pa ng 10 mag-invest na lang tayo. Kasi yung digital po yun yung streaming na sinasabi. So, ako po nakahawak ako ng gamit na doon sa Daddy King Church. Although malaki yung gamit. Nasa 200 yung gamit. Pero meron po ngayon na parang small lang, maliit lang, compact lang, na mga nasa 60, somewhere ganun. Na ang resulta po nun, ang kaya po nun, na pag mag-broadcast si Pastor, kahit araw-araw na siya,
na siya magbabayad ng 10,000 kasi meron na tayong gamit na gagawa ng sarili. Yan ang sinabi sa akin. Pang-live streaming. Yan ang sinabi sa akin ni Pastor Dan. Yan ang sinabi sa akin ni Pastor Dan. Kaya nga yung bahay niya, ginawa na yun ng studio. Yan ang sinabi. Walang problema. Pag-aralan natin yan. Maganda po yung suggestion mo. Same time po, kasi nga po dahil digital na rin po, for example po, kung meron din po tayo, for example lang po ito, mga kanta, na original natin, ang gaganda naman ng mga boses ng worship team. Naniniwala ko yung magandang boses ng mga worship team. Makakagawa po tayo ng mga kanta na para sa Panginoon. At alam niyo po ba, may mga kaibigan po ko na talagang yung mga songs nila na nilagay nila sa YouTube, Spotify, mga ganun pong ano. Ay grabe kumikita. Yung mga kanta po na spring worship, yung mga ganun lang po yun pa yung tawag doon cover. Hindi silang original, ginaya lang Kino-cover nila. lang na yun. Kino-cover lang. Alam niyo Pero kung kumikita. sa isang taon lang, kumita na sila ng 1.3 million. Bakit ang gaya? Yung mag-cover na tayo. Instead na gumagastos ako, kikita pa tayo. Hindi ko lang yan alam. Ikaw ang bahala. Alam ka po I mean, gamit. may ganun pong nangyayari na ngayon. Meron po akong isang kasamahan po na pinakita sa akin yung resibo na nakakatanggap siya sa yung royalty yung tawag ng kanta niya. 23,000. Ganun lang. Isang kanta lang yun. I mean, nandun po yung possibility. So, magtulungan po tayo. Kasi sabi naman ni Pastor, sabi niya, desisyon niya yun. Gusto niya talaga mag-preach pa. Totoo yun. So, one way na makatulong tayo, pwede po tayong mag-invest. Siguro po we will come up with yung parang maghanap kami ng mga yung medyo mura na gamit na pwede nang mag-accommodate dun sa ginagawa ng live stream ni Pastor. Yan po ang iplano natin. Magkano kaya magagastos? Ilagay natin. Total, naka-record tayo. Nagsusulat naman siya. Dati kasi kasama ko si Mrs. Nagsusulat na talaga yun. Nakasulat. Yung pinag-uusapan natin, nakasulat. Ito naman, may record ko. Para re-reviewin lang yun. Na-notes na ito sa Oh, naka-notes din. ano na? Meron nang nakalagay. Oh, good. Pwede pakibasa po kung ano-ano ang pagbabadgetan natin. Pagkakagastusan. Ano po, yung food or coffee sa church po. Kids food, 8K na po yun. Magkano po? Tapos 8K po. Okay. Retainers fee, 2.5 po. Times, guwan po yan, times 12. Times 12. Times po yun po. 12 months yun. Yung sa Christmas party po, di ba same po yun po, 30,000. Noon. Noon. Pero yung huli nating Christmas party, 10,000 lang. Yung huli. Noon kasi galanti nga kami kasi maraming pera. Sa totoo lang. Sa retainers fee po, 30,000. Hindi. Mayroong isa. Pag tuwing magsasubmit 2.5. Bukod pa po. Oh, kaya 13. For ITR filing. Oh, so Sinabi 5. ko siya. Pero posibleng mabago yan pag napakita ka. Yung sinasabi mo, baka hindi tayo singilin. Yung sinasabi mo, once lang po. baka tayo hindi singilin. Kaya lang, hindi ho ako papayag na hindi lisensyado. O for Kuluro pa rin Malalaman tayo. natin. Malalaman po kung Sasabihin ko rin. kung hindi po kung hindi sa license, at least option lang naman. Ang iba Kung hindi niyan, sa license, it's okay lang. ang iba niyan si Mrs. Siya ang gumagawa kasi accounting si Mrs. Gagawin niya, papipirmahan niya sa accountant. Yun ang ginagawa. Ang asawa ko ang nag-prepare, Wala naman pag yan. pinirmahan niya ng kakilala niya na accountant, certified accountant, ayos na, hindi na tayo ulo. Pipirma lang siya. Yun ang hanapin. Yun na lang ay LG-han. Mm. Kasi si Mrs. Para makatipid tayo. Sana din yan. 32,500. 13 sa isang taon. Ano pa po? Sa Christmas party po, wala pa tayong specific
Yung huli, 10,000. Gawin natin 12. Yes. Yung kwan, anniversary. Lalabas po ba? Or doon na sa church? Pwedeng tayo ang gagawa. Pwedeng lumabas. Pwedeng sa labas. Kasi kung lalabas, medyo dadagdagan ng budget. Yes. Pero kung sa loob lang naman, at least marirealize natin kung magkano. Magkain lang, tsaka mga uniform lang, tsaka mga raffles, doon lang. Pero kung lalabas kasi, babudget namin yung place. Lumabas kami noon, 35,000 na gastos. Pero ang budget, 40. Lahat na po yung 35. Lahat, Ito na yung food. pati Litson. Oo. Kasi dapat 29,000 lang yun. Eh, nagbigay si Ate Lenny ng, sorry ha, 5,000 para sa Litson. Ba't nung December, Magagalit na lang. ba't nung December natin lang kami nakatingin? Joke lang. Yan, kasi sinasabi ko yan ang totoo. Malaki ang gastos namin noon. Kasi malaki ang pera namin. Naka 300 kami. Pero ngayon, hindi na nangyayari. Dahil ito nga ang nakasira. Pero hindi yan nakasira. Ikilord na gawa yan. Hindi ko siya matanggihan. Pag nagawa mo yung sinasabi ko, lipat ako yan. Baka mat dito, pag iyan po sumikat ang Media House Express, katulad ng JMA, Channel 7, marami nang magtatapon sa akin dyan. Magbibigayan sila. Ipatalastas mo lang ako. Halimbawa si Ate Lily, di ba, meron kang mga pinapatalastas. Ilalagay yan dyan. Malaki po ang bayan. Pag sikat ka na. Ang Media House Express, matagal pa na. Commercial. Bawa siguro kung ano na. Tapos bakbanditin mo lang yung ganito. Meron, jump sa Yes. Ito lang. Sponsor. So, Kung halimbawa, si Juan, Inday Sara, kausapin ako, tirahin mo si BBM dyan sa broadcaster ka. Hindi kong tirahin, di ba? Kalayaan natin yan, pero dadaanin ko sa Bible. Ito yan, sa sinasabi sa ganito. Kayo mga magnanakaw. Kung ano eh, broadcaster nga yun. Bakit, di ba, Adeline, lagi ka nakikinig? Di ba tinitira ko ang mga magnanakaw niya? Tinitira ko. Dahil karapatan ko yun, pastor, sa kautos sa akin ni Lord. Banatan mo yan. Para matauhan yan. okay, next. Ano pa? Sa anniversary po, wala sa po. anniversary. O, sa anniversary, magkano ang gusto niyo magastos at saan tayo mag-outing? Yung sa worship team po, parang hindi clear yung sa budget. Tingnan. Saan? Worship team. O, worship team. Dyan muna tayo. Magkano ba ang worship team? Kayo ang nakakaalam yan. Isama nyo na ang uniform. Pass. Isama nyo ang uniform. Budgetan natin. Low pass. Pati po yung sa coffee or food kung meron po, wala pa rin po specific. Hindi yung coffee, yung coffee and food. General naman yun, hindi naman yung for more worship team lang. So gusto lang magkape. Sa live. I-open na ulit, Ate. Pero kung Lenny. kung worship team lang po, ay, hindi isasama na natin. Lalabas Sa natin budget ng ano. worship. Oo, Oo. isasama na po sa budget na. Yes. Para wala nang Magnanakaw. mag-uwi ng kape. Pati pala yung kape, nakukurang pala ha. Oo. Ang kongregasyon. Pinatigil. Siyempre, Ay, hindi sa worship team nakaisama yun. Huwag na sa, Oo. hindi Tama. pala siya pang-general. Huwag general. Tama ka dyan. Sa worship team, budgetan. Naglagay lang po ng ano, na huwag mag-take art. Tapos may nakalagay po na CCTV pa. Pinapatan yun. Maganda na sinabi mo, kaya lang hindi ko magagawa yan. Oo, kasi nakaka-offended pass. pero tamo na lang kayo ng kape, huwag kayong mag-uwi. Ay, tatlo-tatlo pa daw ang uwi noon. Hindi lang isang tao ang nag-uwi. General tayo. Ano yung pangalan ko? Paalam mo. Ano Sa palagay natin. Nung marami ka na yung maganda yung ano ni Pastor eh. Yun po, Maganda di ba yung ano na? kanya. Oo, yan ang monitor. Monitor Tapos for yun music yung lang yan. namatayan, Hindi for binibigyan ko popular. sila yung mesa. Para hindi hawak lang. May ano nun eh. Ah, hanggang ngayon po yun. Oo,
Mahirap. Tsaka yung Gumagana po yun. headset tayo, kasi para at least alam natin, may naririnig tayo. Kahit hindi yung salita ng MD. At least same, naririnig mo yung boses mo, naririnig mo yung ano, di ba pa? So siguro, hindi ko kasi rin alam, possible kung magkano yung gano'n eh. Tsaka yung monitor eh. Okay, dadagdag ko pa to. School supply, 10,000. Ano ba yung Iyan mo school muna supply? sa 50. 50 po. 50 muna, pero Sa worship team yan. magtataas po tayo. Oh, sige, sige. Kasi hindi pa ho namin alam kasi yung pinaka-pressure. Okay, so tapusin natin. School supply. Ano ba yung school supply? Di ba bumibili tayo ng mga bond paper, envelope, di ba? Office supply. Ilagay natin yan, office supply. Opo. O school supply, pareho yan, office supply. Para yung binibili mo, hindi ka, lisensyado ka na bumili. Dahil di ba, bumili ka na ng Bond folder. paper, Bond folder, paper, tsaka yung mga lahat. record book, Oh, binabadgetan namin yan. Oh, sige. 10,000, lagay nyo. 10K. Office Ano pa? supply. Cabinet, plastic plate, kompleto na to. Utensil, extension, Christmas quantity. So yung ani, magkano na nun? 30. Wala pa. Wala pa rin po. Sa anib po. Ngayong September. Ito yung Opo, ngayong September. September po anniversary. Ang nagastos daw bito. Magkano nagastos bito? Hindi po po. Okay, nung ano po yun? 10K to nung Christmas party. walang maganda, wala lang. 30 ata kayo noon, 29. Noon kayo. Sa... Magkano? Magkano sa labas? Pastor, magkano nagastos nyo na sa anniversary? Kailan? Last year po, 2024. Ganon din. 25. Nasa 12,000 din lang. Kaya mo, di gawin natin bito. Okay. Hanapin ko. Kasi nadagdagan ng tao eh. 2025. Ano nga yung hahanapin ko? Yung pong budget ko last year, anniversary. Anniversary. 2025. 2025. Sa na. 2023. 26 ngayon. Yan. Yan, 2025. September yun. Magkano po dyan? Ha? Anniversary. Pumasok, pinag-abutan. O yan, anniversary po, 9,000. Ayan ang kagandahan. May anniversary, 9,000. O, pwede na natin gawin din 12. Malay mo, marami na tayo. Total, humihingi. Yan ang hinihingi natin na hindi extreme. Kasi nakagastos na tayo ng 9,000, dadagdagan lang natin ng 3,000. Hindi tayo extreme. Diba mo? O yung love gift, dahil maubos na ang oras natin, love gift ko, love gift ni Pastor Neil, love gift ni Pastora, ang finance, ang bahala na po niya. Isasama ko na kayong dalawang magkapatid, saka si Mel, saka si Ate Lenny. Hindi na lang po kami. Ah, Hindi na po kami kasama sa lahat. hindi. Sa kwan lang. Sa mga pastor lang. Akala ko madala po pa kami. Kayo ang bahala. Nagastusan pa kami. Hindi, kayo ang bahala mag-budget sa Sa akin. kanila. Halimbawa, ako gusto mo, Decision. ang budget ko ay 10,000. Salamat. Halimbawa, pastor, budget mo 8,000. Salamat. Kaya lang tanong, saan nyo kukunin? Bahala na po kami pinan. Dinadaan ko lang sa joke-joke. Example lang yan. Di ba so ano na daw po bahala mag-isip? Siya po head namin eh. Sino ang head niya? O tama, ito ang head. Ito ang talaga.
Dito, magaling to eh. Kaya mo, hindi kita Hindi pa. kinausap, ikaw na kaagad nilagay Hindi ko. pa sa kumbaga ang tawag dito, kumbaga yung tamang paggastos. Yes. Kaya lang, dapat malaman nyo kung mapasok. Dahil kung hindi nyo, Kasi ako hindi ko rin alam po ang pumapasok. Kaya kung gano'n lang ang pumapasok, dapat alam din natin paano natin iba-budget yung pumapasok. Yes. Kasi ang nangyayari po, naglalabas tayo beyond lang eh. Beyond na eh. Ito lang yung pera pero ang nilalabas mas malaki. So dapat hindi po Kaya gano'n. nadipisit ako eh. Opo, kung humihingi sila ng gano'n, magkakaroon tayo ng alternative. Ano yun dapat gawin na hindi sila dapat gano'n humingi? Gano'n kalaki. Okay, so dahil may mga lakad kayo, pwede na nating kaponsento, kayo na ang magpatuloy. So, ibig sabihin po, Pas, paano yun? Pag kami po ay nag-meeting, mimitingan namin po yung paano namin budgetan sila, Shane, sila, ano. Lahat, oo. Tapos, tsaka namin sa-submit. Yes, Ah. para naman ma-audit ko. Oo. Kailangan din ang ako ang final. Kasi ang mangyayari po kasi ganyan, ang problema lang, baka magkaroon kasi ng offense. Kayo na ang bahala ang gagawa ng paraan. Kayo na ang gagawa na hindi So, kami kayo rin- hindi kayo makasakit ng damdamin. Hindi nga, mas masasaktan at masasaktan po, Pas, kasi kung titingnan po yung finance. Sa kasalukuyan. Opo, kasi yung finance eh, dapat ano po tayo doon eh. Masasaktan, masasagasaan po talaga. Kasi ito lang yung pera eh. So, kasi alimbawa Pas, ganito, ipiplease mo nga sila kasi nga kailangan nila. O sige, paano namin sila mapiplease para hindi sila ma-offend? Ibibigay namin yung gusto nila. Eh, ito nga lang ang pera eh. Dapat At maunawaan. paano naman yung iba? Ayun pa, paano dapat maunawaan nila, ito lang yung perang pumapasok. Kayo lang ba ang dapat namin providean Unfair. na Diba? igle ng church? Unfair yan. Ano pa yung mga pangangailangan, kagaya ng children? Oh, gumagastos ang children, pangkape sa worship team. Hindi na nga nilalabasan po mga worship team. Eh. Oh, so, yan ang pag-aaralan nyo. Yan ang ibibigay ko sa inyo. So, magbi-meeting kami dyan. Oh, bahala kayo. Aside pala. Oh, pag na-plansya nyo na, sa kanyo isabit sa akin, a-approvean ko. Kung ano ang, kung katanggap-tanggap, kung kapanipaniwala. Kasi kung ang pinagtibay nyo dyan humihingi kayo ng 500,000 na pagkakagastusan, saan tayo kukuha? 13,000 nga lang ang average sa kasalukuyan. 13,000. For budgeting muna ng mga weekly expenses, ano ba yung dapat mo nang unahin? Ano ba yung dapat i-priority ng iglesia? Kasi kung kagaya ng Pas, nalaman ko lang. Pati pala yung meeting lang ng worship team, provided pa ng church. Oh, yan ang ginagawa dito. May katibayan. But Yung halimbawa ito, nag-meeting tayo. Tanong mo kay Ate Lini. Ate Lini, di ba pag nag-meeting tayo, binabayaran ng church ang Hindi po, pagkain natin? Hindi po, walang problema sa food. Kasi ano po yan eh, ang tawag dito, tungkulin ng iglesia, pakainin ng mga manggagawa. Oh, ganun naman. Tungkulin. Pero what I mean po, Pas, is the transportation. Yung transportation, halimbawa Pas, yung Sunday na uma-attend ka, binibigyan ka na namin ng pamasahe. Pati ba yung mga meeting? Di ba dapat sacrifice mo na yung shoulder mo na? Kasi yung lahat naman nagsasacrifice. Ito, papakita ko sa inyo ang katibayan na walang transportation, no? Ngayon lang yan. Sa worship po, sa kanilang dalawa. Ngayon lang. At ang tumatanggap Kasi lang ang talaga. sabi nyo raw po, hindi ko alam kung kayo, ano daw, supportahan ng church itong dalawa. Sabi ko wala Sinong namang- dalawa? yung dalawa po, si Eli at si Shane. Wala namang problema kung gusto kayo supportahan ng church eh. I'm not against that. Hindi. Pero yung budget lang, Hindi, sandali. sabi, yung po May inaano sa board akin. of trustees tayo eh, kaya nandito si Ate Lady. Pinagtibay ng board na yang si Elijah sa si Shane. Wala pa naman kasi kayo noon. 1 month lang naman. Pinagtibay, nabigyan. Kaya sumang-ayon ako, di ba? Oo. Kaya binigyan natin. So, kailan sila? Ito, hanapin ko. Hanggang kailan po ba yung Ay, love gift po yan. Anytime pwedeng alisin. ano? Love So gift ibig po. sabihin, bago na po kasi ngayon yung Mm. administration kumbaga ng finance, pero kayo pa rin ang pamunuan syempre. Oo. What I mean lang yung bagong, kayo rin po ba yung dati? Hindi po. Bago lang din. Ngayon lang.
sila, Ah. matagal na worship team ni Cinco, hindi yan tumatanda. Hindi po, yung ngayon po about sa finance. Ngayon lang po yun. So, ibig sabihin, kung mababago po yung sitwasyon ng dalawa, opo, bagong patakaran ng dalawa, so pwede ma-demolish yung before, parang ganon. Tama po ba ako? Pwede ma-demolish. Kasi, bakit i-demolish kung ito lang yung budget? Tama? Okay. Hanapin ko, papakita ko sa inyo, na since, dahil wala naman kaming worship team, wala kaming binibigyan. Ngayon, nagkaroon kami ng November, no? Kaya kayo, December kayo, ayon sa record. Nagkaroon kayo ng November, nagpinagtibay ng Board of Trustees, anong tawag dyan? Yung marami kami, 5 kami, dapat 3, anong tawag doon? Pag 3 na, Ano na, majority. Pag majority decision, okay na ang 3. Si Pastor Dan, si Ate Lene at ako, sumang-ayon kami na bigyan si Elijah at si Sien. So ngayon, Bakit? opo. Bakit bigyan? Kasi natutuwa kami na mayroon na nag-lead. Siya ang unang Mhm. hit. Wala ka pa kasi. Nang pumasok ka, ginawa kitang hit, ginawa kong assistant, si Sien. Kaya kung binibigyan ko na yung dalawa, hindi pwedeng hindi kita bigyan. At pag binigyan kita, hindi rin pwedeng hindi ko bigyan to. At si Elijah, yung isa, Jeremiah, 1,000 nga lang, isa lang naibigay ko. Kung hindi ako nagbakasyon, tuloy-tuloy yun. Kaya lang, lalaki yung deficit. Dahil love yun eh, yun ang pagmamahal ko sa inyo. Nakukuha niyo ba? Opo, gets po, gets. Pagmamahal ko yan. Dahil malaki. Di ba sabi mo nga natawa ka yung panalangin ko. Bagamat ikaw Lord na nagpapalago, pero ano sinabi mo, kaming mga worship team ang kikilos. Pareho si Pastor. Sabi ko, nag-meeting kasi kami. Share ko lang, Pastor. Nag-meeting kami. Tapos sabi ko, Pas, do the honor. Pag-pray niyo po yung tapos na po ang worship. Ang ganda ng prayer ni Pastor. Ang ganda. Pagdating ng mga pa-1/4 ng katapusan, Lord, salamat po. Nagpadala ka ng worship team. At ang worship team din ang magtatrabaho. Hindi, ako kasi through my experience, mabilis mag-move ng church pag may worship team. Actually, noong pa ito kinakausap sila. Kaya lang, hindi pa talaga yun. May nag-organ, may nag-drum, di ba? May nag-gitara. Ano kasi laptop lang tsaka ano lang karo. Video ko. Oo. Sila ang mga kuha ng worship team. Marami rin kayo no. Si Malu, ikaw, si anak ni, si Daniela, di ba? Kasama nyo. Marami sila. Kaya lang, hindi talaga masasabing worship team kasi wala nang instrument. Kaya, Kompleto. thank God. Lagi ko sinasabi kay Ate Lene, salamat na nandito si Pastor Lene. Salamat na nandiyan ka. Salamat, Pastor Dan. Oh, si Pastor Dan Pastor talaga. Dan po Kaya nagdala malaki talaga. ang utang na loob namin kay Pastor Dan. Si Pastor Dan din nagdala kay Eli. Lahat. Siya. Lahat Ako. yan. Dala ako ng Pastor Dan. Tapos akay ko na lang tong tropa. Kaya lang, tandaan nyo yung sinabi ko ha, na itong church, ako sa mensahe ko mismo, hindi akin to, kay Lord to. At sabi ko, kayong mga nakaupo dyan, hindi dahil sa akin. Kaya kayo nandyan dahil kay Jesus. Nakukuha nyo, hindi dahil kay Pastor Dan, hindi dahil kay Pastor Nel. Ginamit lang. Kaya pag nag-alisan kayo, ibig sabihin niya, kay Pastor Dan kayo. Hindi kayo Christ-centered. Bumanat na siya. parang tinitiga ko na kayo, wala nang alisan. Hindi, malaya pa rin kayo. Hindi ako dictator. Kung magpapatuloy tayo, take yan. Bakit ba iisip na yung paglaya sa concentrate? Kasi, Hindi, ako kasi mahilig akong, parang defensive ako lagi. Yan ang aking leadership. Defensive. At hindi ako dictator. Masama yung dictator. Oh, so, ano na ang ating napag-usapan. Kayo na ang bahala, iiwanan ko na sa inyo. Ikaw ang head. Bahala ka naman. Dalawa na, ang dami ng katungkulan ito. Head na ng worship team. Head pa ng
chairman. Kasi alam ko, may alam to eh. At ayaw ko lang yung may diskriminasyon. No? Yung diskriminasyon na ikaw tumatanggap, ikaw wala. Diskriminasyon. Ano po yun? Yung pagiging unfair. 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 Huwag lang unfair. Kayo ang gagawa na yun. Mag-isip pa kayo kung ano ang pagkakagastusan. Libre. Saka na natin sasalamin. Yung realistic. Sino pang magsasalita? Hindi pwedeng ako lang. Ano ang masasabi niya? Si Ate Alili, ano ang masasabi niya? Si Ann, anong may dadagdag ninyo? Ano po, sa ngayon po, siguro kapag nag-uusap na lang po kami ng finance scheme para sa alignment ng budget, wala pa po kasi kami idea. Yes, the whole year budget to, ha? Ipapa-approve sa Board of Trustees. Yes. The whole year ang budgeting. Planning and budgeting. Okay? O, halimbawa, sa mission, maglagay kayo siya. Kasi, malaga ang mission. Sa ibang church, alam yan ni Pastor Niel, sa ibang church, 60% of gross income ginagastos sa mission. Kasi ang mission na yan, pagbalik niya, marami ng tao. Pag marami ng tao, marami ng pera. Kaya tayo kakaunti ang pera, kakaunti ang tao. Nakukuha niya. Tingnan mo si Kibuloy. Tingnan mo si Eli Soriano. Tingnan nyo ang day by day, ang CCA, ang night, ano ba tawag yan? Life, new life. Wala na problema. Hindi na kinakailangan talaga i-display pa na ginagawa natin. Hindi na kinakailangan ang planning and budgeting sa dami ng pera. Kaya lang, natandaan nyo, pinag-aralan ko maging si King Solomon nasira dahil sa pera. Nang maging makapangyarihan si King Solomon, nag-asawa ng 700. Maraming pera. May kabit pang 300. At siya, yung 300 na kabit, yun ang sumira ni King Solomon. Kasi itong 300, nagsasamba sa Diyos-Diyosan. Iniwan ni King Solomon ang tunay na Diyos. Iniwan niya. Kaya, ang Jerusalem, pulbos yan. Nasunog yan. So, sinasabi ko, ang pera ang sumisira sa tao. Ang pera. Ay, yung mga politiko ngayon, diba? Puro sira. Puro magnanakaw. Sira. Parurusan talaga nila. Hindi lahat, pero karamihan. Karamihan. Kasi may exemption naman, isa dyan si Bill. May matino pa rin. Hindi naman po. May matino pa rin. So, nasisira. Ang masakla pati church, may corruption na rin. Marami pa yan. Mapapasok. Marami pa daw yan na hindi pa nadidiscover. Di ba, Bendel? Na bunyag din niya noon. Di ba, Bendel? Montiveros ba yun? No? Budget insertion. Na ano rin siya? Sa Piligan. Na ano rin? Nagutasan rin? Hindi naman insert ng budget Galing pa naman na. yan ang budget. Kasi pag insert ko, hindi dinideclare ko magkano. Nabasa nyo na ba sa Billion Facebook? ba? Billion ata. Nabasa nyo na ba sa Facebook? Billion po. Rin pa. Ang 10 pastor na nagpasasa na ang daming pera. Ang dami nilang pera, mga sikat. Kasama si Kone. Yung magandang kumanta. Sino ba? Si ano po? Yung magandang kumantang matanda. Romel? Ha? Hindi, Amerikano. Kasama sa 10. Jimmy Swaggart. Ayaw po, si Jane. Kasama sa 10. Ano mo ito? Hindi, Tapos- bumagsak naman siya sa babae pa. Yung noon pa. Hindi lang yun. Hindi lang nabubagsak sa babae. Pati sa pera. Lahat nasira yung 10. Wala pa nga doon si Apolinario. Si Joel Apolinario sa Gentrias na scam na pinakulong ni Pibuloy dahil kakampi niya si Duterte. So, ngayon, si Aguila. Di ba, pastor din yun. 3 A. Apolinario, Aguila, Apollo. Grabe, pinakagrabe siya. Ang daming pera. Kaya ano, sa totoo lang, ako nahihiya na magpatawag ng pastor dahil maraming pastor na nasira sa pera. Totoo niya, maraming pastor.
cellphone. Lalanta lang panahon ngayon. Kung magpipili kayo, grabe. Kaya lang, matagal. 10 sila. Huwag kang magalit. Kasama ang yun lang. Sa 10. Si ano, Pastor, Hindi sinabi ang pastor. Basta yung lives. Yung lives. Kasama. Pero hindi ako naniniwala. Wala po yan sa lolo. Heresy yan. Sabi-sabi yan. Ha? Wala po yan sa lolo ko. Ang sa akin, Sa amin, di ba sa pag sa Catholic talagang kung sino yung pare, sa kanya lahat eh. kaya Sa sira. lahat, pangalan, pagtitulo, Lahat. ano lang yan, ganyan lang yan. Sa'yo pinadadala sa Roma. Hindi, Katitilan. kada diocese na mga yung pinaka-head na pastor, pare. Yung Oh. bank account niya sa pangalan niya, hindi sa simbahan. So, siguro po pwede po natin yung maisama po siguro sa prayers din. Yung, diba, may 3 quarters na lang tayo. April, May, June. Second quarter yon. So, yung 3 quarters na yan, siguro po kada quarter, yung binabanggit ni Pastor na missions, kasi meron pong international at saka local. Pag local po, evangelism mo. Pag yung outside na country na or outside na, yun na yung sinasabi ng missions na tutulad si Pastor, yung missions sa bansa. So, ano lang po tayo siguro, magtabi rin tayo ng parang budget din for example, trucks. Yung pag magbabahay-bahay. Tapos magkaroon po tayo ng parang event sa loob ng quarter na yun, sa isang quarter. Kumari, sa June, April, May, June. Sa June, magkaroon tayo ng parang isang event. Ano po, na yung mga mag-invite tayo bawat isa sa atin. Meron tayong invite na taga rito or taga na para talaga pong may budget naman tayo na meron may trucks, may may pagkain, para po talagang yung sinasabing paglago, may makikita po natin. Siguro by December, kung kada quarter meron tayong mga bago, maiipon po natin po yun. Okay, maganda po yan. Kaya ikaw, ilagay mo na yan dyan sa plano. Nasa December, halimbawa, mamimigay tayo ng trucks. Marami sa bahay ng trucks. Kasi noon pa yan yung pinabili ni Jim. Hindi naman ginawa. So, tama yan. Iplano natin yan. Kailan nyo gusto mamigay tayo na trucks ba ang tawag doon? Evangelism. Tama. Iba naman po yung niya, events naman. Okay rin. Kahit ano yung isama nyo para isulat nyo yan. Para ako babasahin ko na lang. Babasahin ko na lang. Ang tawag, evangelism. Yan, Mission. Mission. Evangelism. Gusto nyo, budgetan natin ang mission. Diba? Kahit man lang 40,000 kung saan gagamitin yan. Budgetan nyo para sa mission. Ano pa? Ganda yung mga sinasabi mo. Ayan, ano po kasi ito, mahawa ko ng simbahan. Tulong head din to eh. Opo, Pastor. 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 Ate Lene, ngayon ko lang, kahapon ko lang nalaman. Din pastor. Mayroon kang hawak. Kaya anytime pwede tayong iwan. Huwag naman. Huwag naman. Hindi tayo iiwan yan. Good. Walang pass, paano eh. Actually po ako, mamaya po kang pass. Actually po ako, hindi ko po plan na magtayo ng church. Pero ang plan ko po, magtayo ng mga outreaches. Yan. Sa biyaya ng Diyos. Magtayo ng ano? Mga outreaches po. Magbukas ng mga outreaches. Very good. Kasi alam mo kung bakit? Lisensyado na tayo. Tsaka po kasi ang outreach po kasi, pag mas marami ang outreach, lumago yung mga outreach, yan po ang magdadali natin sa church. Kasi palaga, kagaya po ito, outreach po ito. Oo, tama. On Bible study. So, kapag ito pinapalago natin, saan ba ang target natin ito? Dalhin sa simbahan. church. So, ang gagawin natin, palaguin muna dito, pag sila yung nagpalago, kahit anong mangyari, makita nila sa simbahan, hindi yan aalis. Kasi, rooted sila. Nakakuha na eh. Rooted. Tulad nung ginawa mo kanina, ang ganda yung advice mo. Kanina. Rooted po sa mga, kaya ako,
Actually, may hawak po ako sa salon. Nagbabudget study po kami dun sa salon. Ang pray ko po is madagdagan siya. So, nadagdagan nga, dito ako napunta. So, sa biyaya ng Panginoon, kapag nagkaroon po kasi tayo ng mga kumbado, sabi ko, yung sinabi niyo, pas lang sa akin. Ano po yan? Yan po yung magpapalago ng iglesia. Lagyan mo yan. Mission. Lagyan. Mission. Budget. Para budget. Para sa Oh, mga yan. pamasahe. Para mas Yan, kailangan maano yan eh. kung- kasi nagiging problema lang ng mga outreaches. Walang Yung mga- panggasolina. Walang pamasahe po. Budget. Pagka kanina, saan pala lang ako pasa, hindi ako nagpapakawa or whatever. No. Gusto ko lang niloob ng Panginoon na maging testimony. Naglakad ako kasi nagtipid ako. Kasi ito lang yung pera ko. Ito lang yung budget ko na parang akin. So sa akin yun. Lalo na kung binabudgetan mo to, mawiwili yan. Hahayo yan. Yeah, kaya, Kasi mayroon silang panggasolina. very good. Wala silang iniisip na maglakad tayo, ang init-init. Hindi yung, may budget, magta-tricycle tayo, ay, malingan. Tama. So, ang sarap kumayo. Tama mo ba? Kasi may budget, hindi dahil sa mukha silang pera, hindi. Di ba sinabi mo kanina Kahit may yan? pera at wala yan, hahayo yan. Yeah. Kaya nga lang, mas maganda, lalo kung may Budgetan. budget. Kasi, ano ang halaga ng church natin kung Kaya, hindi marunong? Mhm. Kaya nga tayo Saka nandito. humahayo nga eh. Humahayo Diba? naman yan. Humahayo Buti sana yan. kung a-attend lang ng kung ano-ano yan eh. Tama. So yun dapat ang priority natin na So, isama mo na po yan. budgetan yung mga Mission. ah, Para local- pag local- naghihingi mga ka kay outreaches. treasurer o kay Ate Lene, alam nila, bibigyan ka. Pero kung hihingi ka ng iba, yung pambili mo ng motor, hindi ka Oo. bibigyan. Bigla Dahil ako wala na- sa plano eh. Kuha ko lisensya. Ay, kuha niya. Tama-tama yung e-bike ko, kailangan ng battery. Tama. Di ba? Tulong kami Mahirap dyan. yun. Dapat yung mga maayo po talaga. Joke lang yun. Eh. Hindi, maganda yung naiisip mo. Maganda yan. Mission po yan. So, pasok. Para pwede Ako na po tayo sa umuwi. biyaya ng Panginoon, ako sa biyaya ng Panginoon. Magaling Hmm. mag-open forum din tayo kasi para gaano ba tayo ka-dedicate po sa ministeryo ngayong ino-open ng Panginoon dito. Sa biyaya ng Diyos, ako naman nag-pray. Ngayon, pero hindi ko expect po. Kasi expect ko nga po, may nagsasabi nga sa akin tayo yung church. Kaya sa totoo lang, nag-iipon kami. Nagbabudget kami para doon sa mga plano at adigain na gagawin local na kahit outreach lang. Ngayon, natuwa ako kasi hindi naman yung, sabi nga hindi lang ng plano natin, it's to be blessed ng Panginoon. Minsan, sabi nga, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. So, ito yung ways ko, ito yung thoughts ko, hindi pala yung mga ways, the thoughts ng Lord. So, niloob ng Panginoon na dali ako dito. Why? So, yun po yun yung mga niloloob ng Panginoon kasi siguro nakita na kailangan na namang gagawa. So, we need. Kaya ako ang heart ko kasi is humayo. Una lang, wala akong kasama. May kasama ako si Sister Mary, kaya hindi ko siya masyadong nagyayari na kasi may business to eh. Ilan ang business nito, dalawa. So, para lang humayat, gawin kong driver. Nahiya naman ako, di ba? Sige, sayo ko, bakit pag-drive mo ako, nahiya naman ako gano'n. So, kaya mas maganda rin pa na makakakuha tayo, na makakasama natin dito. Kung kumbaga si Elijah, may Elisha, si Paul, may Timothy, so dapat tayo may ganun din. So, saan natin kukunin yun? Hindi na po sa labas, kundi sa loob. So, ako, kung hahayo ko, huhugot ako na makakasama ko dito para Tama. Halimbawa, Sister Mel, karili na natin to, Ate Mel. Halimbawa, mag-visitation tayo, may haliwan tayo, ganito. Total, pag nawi natin, dito rin ang bagsak. Hindi ko naman dadalhin kung saan. Dito rin. So, kagaya nga, itong mga tropa, dito ko dinula. Kasi kailangan. So, siguro ganun ang gagawin natin. Mag-chat na lang. Wala ka bang ginagawa? Dito, mag-visitation tayo. O, alam mo nang gagawin mo, maglabas ka ng budget natin, pangmasahe. So, gano'n. Tandaan nyo ha, naka-record tayo. Padadalhan ko kayo lahat para reviewin nyo kung anong napag-usapan Ano natin. sasabi natin? Okay, so ano pa? Wala na? So, matanong lang pa, sino Sige. po kasama namin sa finance? Bukod sa amin tatlo. 1, 2, 3, 4. Apat. Si Ate Lini. Ate Lord. Oh, wag na.
So, apat Kayo na po? muna kami. Magbabadyo ba? Ha? Kung gusto po. Kasama namin. Ay, oo, ito. Kasi kailangan namin ng mas kataas-taasan Oo. kasi mas alam niya. So, Kami lang ang magbabudget. 5 kayo, I-clear 5. niya. Opo, Ikaw ang 1, 2, chairman. 3, 4, 5 ikaw ang chef. sa biyaya. Ayan. Alam mo Tapos naman, ano tayo ba? Magtayo tayo ng mga visitation committee. yan, ito sa yan. Yung mga follow-up, visitation. So- Sino ba yung mga, lalo na sa mga worker na hindi naka-attend. Kaya nga sabi ko kay Paz, siya nang bahala kasi syempre ako kagaya ko, pamangkin ko yun. Ako, syempre ina-encourage ko na yun. Iba rin yung mas better na yung galing sa church mag-encourage. Ito sasabihin ko sa inyo ang trabaho nyo. Ang trabaho May nyo, job description na tayo. di ba ang trabaho nyo ng finance, alamin nyo ang pumapasok sa loob ng isang taon. Umpisan nyo sa monthly. Pangalawa, may planning and budgeting tayo, tama yung sinabi mo, kung kaya ang 300,000, pag-aralan mo, gumawa kayo ng paraan. Ano ang paraan? Halimbawa, noong panahon, ang ginagawa ay magkaroon ng concert. Noong panahon, ha? Oh, di ba? Ano pa, yung mga, kami ginawa namin yan noon, yung plate, yung, Pledge. hindi, plato, yung pagkain. Na halimbawa, bibigyan ka ng 500, mayroon ng pagkain yun. Dinner for a cause. Oh, yeah, dinner, oh. Dinner for a cause. Nakalikong Merienda kami ng for a cause. 50,000. So maraming paraan. Halimbawa, yung mga basura, di ba? Yung mga, hindi na, halimbawa, ito, yung mga basura sa bahay mo, halimbawa, mayroon kang electric fan na ayaw mo nang gamitin, ibenta yan, mga Tapos ang ukay-ukay, di ba? Mga ukay, ibenta yan. Yan ang trabaho nyo para yung 300,000 na Mamit. hinihingi niya, mamit. Kaya trabaho ninyo yan, ikaw ang leader. Nakukuha nyo? Yan ang finance committee. Kasama siya, 5. Nag-guess nyo yung joke, hindi nag-guess si Ate Lenny. Oo. O, halimbawa, ito, ibibigay ko talaga to dahil matagal ko nang sinabi. Itong motor ko, pag naibenta nyo ng 25,000, pasok sa ka. Basura ko na yan. Nakakuha nyo? Gumagana papas? Ay, gana nga. Ginagamit ko ngayon. Ano mo tayo parang pan-tricycle? Tricycle. Kaya po benta. 25 daw. Ano ko natilig ko pa sa asawa ko. Ayun, ayun. Pag-arap ng magkamot. Ayun, 25. Kulag na So, ng binibigyan pera. ko lang kayo ng idea. Halimbawa, ikaw may mga basura ka sa bahay mo na may nakikita mo. Madami Diba? ng- Rice cooker. May bibili sa atin. Sa atin din. Mga ukay-ukay. So, ako, ang dami kong damit na ibibenta. Ang benta niya, Hindi na lang hindi ako binagdahan. hindi ka rin. Maraming damit siya ng barong. Hindi ko nakikita. Yes, ginagamit. nasa akin. Kasi, simula nang nandiyan na si Pastor Dan, hindi ko na ginamit ang barong. Pantay ako kay Pastor Dan, pantay ako sa kanya. Kita mo, Ate Isip. Kasi kung ako magbabarong, sila hindi naman, ayaw ko namang ma-open. Nakukuha mo, Ate Lene? Kami nga papantayan namin sa pastor eh, Pastor Milo. Kasi lagi naka-second, tayo magsi-second din ang worship team. Kaya, Order na kayo ng mga second. so nakuha niya na, isa yan, binibigyan kita ng idea. Para yung 300,000. Kaya, busy lang. Magkakaroon ng buy and sell. Yan ang trabaho ng finance. Dami. Online, Dami. buy and sell online. Buy and sell online. Pwede. O O yung motor ko, buy and sell nyo online. Picturean nyo, nandyan. Oh. Yun o. Or ako. Hindi po may bayad na. Ito na. Ay, doon na. Malapit na Ah, may po. bayar na. Oo, bilis na po. Malapit na po. Pag Kaka-declare nyo pa lang. kanina, eh, pumunta sa bahay namin kanina bayad sa bahay. Pag nabenta mo, Hindi ate, na mapapayad. Ate Mel, pag nabenta mo, ibigay mo sa treasurer. Ah, Huwag mo nang padahanin sa akin, baka matukso pa ako. Akin to eh. Sa treasury na po Yun na. ibibigay. Ano po Tapos, yung bayan presyo- namin kanina, katuparan na. Pumunta po kanina. yung bahay niyo po. May tingin na po kanina. Yun nga po, malaman kasi pinasend lang sa akin yung anong deduction tsaka yung mga tax debt. Pero di naman siya sabi ng hindi. Basta pagkatapos ng ibinili niya, Ba't may tax po? para po patunayan na bigyan yung lupa na may Okay, tulad yan. At
Pag nabenta niya, magbibigay siya sa treasury. Di ba? Kahit pa paano. Pagkakataon na namin yung mga anak ko, mag-share kami sa church. Isama natin sa prayer yan. Na mabenta na. Budgetan pala natin yung worship team pag-alis natin. Punta kang Ponso. Isama niyo pa ang bahay ko. Kaya Ang bahay ko pag nabenta, 10% din ibigay ko. 3 million. Ay po, kasi Ay, sa 13? Oo. Diyan po sa kantin. Magkano ang 10% ng 3 million? 100,000. Sa 1 300,000. million. 100,000. 300,000. 300. Yun ang ibibigay ko. 100,000 ang sa amin. Ha? 300,000. Hindi, sa 1 million nga po, 100. Hindi na 3. Tama. Di ba? Ako na, comment Pag, yun ako. pag nabenta yun. Kayo ka magpagawa. At sabi ko kasama ng gamit eh. Parang dami na lang mukha ng safety na sila. May tayo na nawala yung inigaan, may aircon ng Okay, so closing prayer na kung wala nang iba. Tatawag Ate, na, siguro ate. ikaw may sasabihin ka pa ba? Wala Ate, naman. gawa ko ng Pag-usapan GC nyo na ng yun. finance. At Tapos, least, separate na lang po natin yung meeting natin. yes. Oo, separate. Kayo lang Tapos, 5. Kung napag-usapan na natin, tsaka natin isabi. Yes. Kasi hindi naman pwede namang kami rin magpaan pag natural. Siyempre. Aprubahan niyo po. Yeah, approval. Kasi Okay. pwede yun. Wala na akong katungkulan, ha? Board of Trustee ka pa rin, hindi ka nawawala. Iba yung sila, Finance Committee. Board of Trustee ka. Hindi pwedeng mawalan ka, Ate Lini. Ay, sige na. Hindi pwede. For approval po kayo. Kami lang pong gagawa. Kami lang yung magpaplano, mag-aano, pero yung aprobado sa inyo. Kayo po yung Sandali. depende. Ito pala okay na ikaw na talagang assistant. Patay lang naman. Tatanggapin mo pa. Total naman, malaya naman eh. Ayan, nagpalakpakan na, hindi ka na makakatani. Ngayon pa kami tatlo, ha, Papa? Yan, ha? Grabe ang support ng So, worship team sa iyo. ang assistant pastor ko ngayon, walang iba, si Pastor Neil. Ha? At alam mo ang katungkulan ng pastor, ng assistant, pag may sakit ako, automatic. Pag namatay ako, automatic. Huwag naman ba? Hindi pa ngayon kasi 101 nga ang hinihingi namin ni Lord. Ay kay Lord, 100 ba? Ilang Ibig taon sabihin, ka na ba ba? 100. 50. bata pa. 120 ako. 50? Kasi gusto Ako, nila 74. Tanda pa pala ako sa iyo, pa? Ako, ayan na, ako pinakamatanda, ha? 80. 120 pero ayoko yung battery. Okay. Salamat sa inyo. Salamat sa pagkuhan niya. Okay na? So, closing prayer ni Ate Lenny. Hindi, kayo. Ate Lenny, ako na ka nag-meeting eh. Kayo, closing prayer. Sige Ate Lenny, Ha? ikaw. Ako? Lord, maraming salamat po sa oras na ibigay mo sa amin upang pag-usapan kung ano ang makabubuti sa iyong gawain. Dahil ang gawain na yun ay iyo po, Panginoon mo. Tulay na ang aking mga kapapirang nabigay ko na aming pinagtibay ay maging sinseridad at ang aming pagkakaisa ay talagang totoo, Panginoon po, dahil yun ay ito'y gawain mo. Huwag mo kami pababayaan, lagi mo kaming gabayan sa bawat maisip namin na ikabubuti ng aming church. At patuloy mo po, Panginoon, na bigyan ng karunungan ang lahat ng ikinulaga dito sa aming bahay-sambahan. Si Pastor Edgar, si Pastor Neil, si Pastor Ana, si Mel, at itong mga kapatid na ito, si Adele, at saka isa, Panginoon, maraming salamat po at alam ko po, Panginoon, po hindi mawawalang kabuluhan ang lahat ng aming napag-usapan sa ikabubuti ng aming church at yung aming pagmamahalan sa bawat isa ay laging nandiyan sa gabay mo, Panginoon po. Maraming salamat po at patuloy na sa aming pag-iwahiwalay. Patuloy mo pong gabayan ang bawat isa, hindi mo po pababayaan. In Jesus' name, Amen. Amen. Tama? Masarap ng ipinapag-pray.